So ayan, sabi niya dito, morning po sir, nakabili po ako ng motor. Matagal na po, di ko mapalipat sa name ko kasi di notaryado yung deed of sale, pero complete lahat, ORIG, ORCR at 2 valid ID, may pirma. Okay? So ayan, ito nga yung sinasabi natin, kung makabili kayo ng naka-open deed of sale na sasakyan or motorsiklo. Okay? So anong mangyayari sa inyo kapag ganyan? Kung matagal na pero gusto mo na ngang ipalipat sa pangalan mo pero hindi na notaryuhan yung deed of sale, so ganito mangyayari sa inyo. Kailangan hagilapin mo yung registered owner. Bakit? Although meron kang original ORCR, kailangan mong tignan kung valid pa ba yung mga IDs na kakailanganin para mapanotaryuhan mo yung iyong deed of sale. So walang problema yan kung valid pa, pero sabi mo nga matagal na. So, magiging problema mo dyan kapag hindi na valid yung ID. So, hindi mo siya mapapanotaryuhan. Na kailangan naman kapag magpapa-change ownership ka. So, anong mangyayari sa'yo? Hahanapin mo ngayon yung registered owner. No? Kaya yung sinasabi ko sa inyo, kapag bibili kayo ng sasakyan na second hand, so, i-check nyo maigi yung mga requirements para mapalipat sa pangalan nyo yung ownership ng sasakyan. So, kailangan tignan kung original ORCR, then kung valid pa ba yung ID, kasi yan yung pinakamahirap hagilapin, lalo kapag uncooperative na yung registered owner. So, okay, kung third owner ka na, fourth owner ka na, so mahihirapan ka na hagilapin yung first owner niyan. So, meaning, meron pang bilihan na nangyari bago ka pa. Kasi kaya nga nila binenta yung sasakyan na yan, kaya sila nagbigay ng mga requirements dun sa nakabili ng sasakyan bukod sa'yo, para ipalipat mo na sa ownership mo. And para hindi na rin sila maabala if ever ibibenta na naman nung nakabili sa kanila. Okay? Kaya lagi nating binibigyan ng paalala yung mga kababayan natin.